Hello mga buddy, kumusta kayo? Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na mahilig sa rice farming, ayan, mahilig mag-alaga ng baka, baboy, kalabaw, etc., manok. So nandito kayo sa right channel. At huwag niyo rin kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube. Ito, paki-click dyan sa baba at paki-follow. Click yung notification bell at saka i-follow na rin yung aking Facebook page mga buddy. So, para na rin masuportaan kaming mga maliliit na mga magsasaka. So, for today's vlog mga buddy, ay tuturuan ko kayo kung paano magpunla ng hybrid rice. Ayan. So, napakaraming mga bagong farmers na hindi pa alam kung paano yung tamang pagpunla ng hybrid rice buddy. So, dito sa video na to ay tuturo ko sa inyo. So, una buddy, yung gagawin ay ibilad nyo muna. So, kasama ko yung aking partner, si Shimshim. So, siya yung kasama ko sa pagbilad dito, buddy. So, nga pala, ang ratio nito, sa ganyan, 5 pack na ganyan, ay equivalent yan sa 1 hektarya. So, kung ang hybrid rice buddy ay pa isa-isa or dalawa-dalawa lang yung itatanim mo. Unlike sa mga inbreed buddy, na pwede marami yung itanim, bawat tanim. So hindi marami ang yung ipupunla kapag hybrid yung itatanim. So sa akin buddy, so 10 pack itong gagamitin natin kasi yung ating itatamnan is 1.5 hectares. So pinalapas ko na para in case na mag-short tayo ng itatanim ay meron pa rin tayong meron pang extra at saka merong kakainin ng kohol, hindi talaga yan maiiwasan, ay meron pa tayong extra na pagkukunan. So ayan buddy, ayan, gamit yung trapal. So dapat ay sa pagbibilad buddy, gamitan yun ng trapal para madali lang siyang ihipos, tsaka hindi rin siya masayang kasi kapag ay dyan sa semento lang yung ilagay ay magkahalo-halo niya ng mga bato, yan, sayang yung binhi buddy na napakaganda ng quality. So ito nga palang binhi na to buddy ay bigay sa atin ng DA. So kung gusto nyo nga magkaroon ng free na makuha ng free na mga binhi, ay pwede kayong magtungo sa iyong pinakamalapit na Department of Agriculture sa inyong lungsod. So magpa-register kayo. So every cropping ay magbibigay sila ng libreng seeds or abono at saka meron din silang kasamang insurance. So maganda ba yung napakaganda yung yung bigay ng support ng ating gobyerno sa ating mga farmers. So ayan buddy, ikatag lang yan buddy para lahat ng ating binhi ay lahat sila ay makuha ng sapat na init, kasi yung init buddy ay napakahalaga talaga, napakahalaga yan para mabilis ang sibol ng mga yung mga binhi natin buddy. So ayan si Simsim buddy So hello, ito yung aking bata buddy, partner nakin sa aking pagsasaka. So after an hour buddy, so pagkatapos ng isang oras, so hipos na talaga buddy, para hindi rin maganda buddy kung palampasin mo pa ng ilang oras. So isang oras enough na yan buddy para mag-init siya. Tsaka pagkatapos niyan buddy ay ilagay mo sa tubig. So dapat ay maganda ka na ng drum para diyan mo ilagay yung mga binhi. So gamit yung sabi ko kanina, yung trapal. So madali lang yung hipusin kung merong trapal buddy. So ayan lang, ganyan lang paghipos buddy Napakadali lang, kayang-kaya niyo yan gawin buddy. Yung paggawa ng ganito. So ako lang mag-isa diyan At saka ay nakalimutan ko pala buddy, ang ating variety na ating ginamit buddy ay itong Biganti Plus. So quality na binhi yung binigay sa atin ng DA. So napagandang binhi nito buddy. Swak na marami talaga tayong maani nito. Guaranteed na magandang binhi. So gamit itong drum buddy, dito natin siya ilalagay. So merong tubig diyan buddy So dapat nang yung tandaan buddy, ang pag diyan ay marami talagang tubig, kasi every hour ay mag-absorb yung balay ng tubig. So bababa yung level ng tubig. So palagi yung
palitan or dagdagan yung tubig para hindi siya mag-init. So yan yung techniques diyan ba no? So palitan nyo or dagdagan nyo yung tubig every 6 hours. Yan yung ideal diyan ba So sa akin ay pinuno ko lang yung drum para hindi na ako mag-change or magdagdag ng tubig. So ganyan lang, punuin lang yan buddy. So ayan, tapusin na natin yan buddy yung ating trabaho. Ganyan lang yung ganitong trabaho buddy, sipag at tiyaga lang talaga yung puhunan dito para ay matapos to buddy. Ayan, ganyan lang buddy. So please keep on watching buddy. So ayan buddy, ay natapos na natin, no? So, dagdagan natin ng tubig. Then after 12 hours ng babad sa tubig buddy, ay atin na itong ihaon. Atin na itong ilagay sa sako buddy na makapenetrate yung tubig. Tsaka ikulob natin for 32 hours. Ayan, 32. So meron ding iba 48 hours. Depende na rin yan sa tubo ng binhi mo buddy. So meron ding ibang mga binhi na mabilis sa sumibol. Depende na rin yan sa klase na binhi. So maximum of 48 hours. So 2 days yung pagkulob buddy. Kung hindi na tumubo, so meaning dyan buddy, ay reject na talaga yan buddy. Hindi na pwedeng gamitin. So yan yung pinaka maximum na tagal na paghintay nyo sa pagkulob ng binhi. So ito na yan buddy. So yung ating mga binhi ay pinasok natin sa sako at saka pagkatapos niyan ay tinabunan natin ng trapal o lona. Ayan. Ayun buddy ganyan. Yan lang buddy, ganyan. So dapat din ang yung trapal ay lona para mag-init yung binhi mo, tsaka yung sako na gagamitin mo buddy ay makapenetrate yung tubig. Kasi kapag yung sako na parang plastic, ay ang tendency diyan buddy ay malalanta yung binhi kasi hindi makadaloy yung mga tubig, no? Ayun buddy, napakaganda ng pagkasibol ng ating binhi buddy. So after mga isang araw pa to buddy, ganyan na buddy. Then pag ganyan na, expect na yan buddy, after mga 12 hours pwede na yan gawa na kayo ng taguran o kanang tagdan yung tawag sa amin, yung diyan yung ilalagay o isasabwag yung mga palay, yung mga binhi na kinulob mo. So pagkatapos ng mga 30 hours buddy, mga 32 hours siguro ito, hindi ko na nabilang yung oras niya buddy, ay ibaliktad nyo siya buddy, ibaliktad para then yung kabilang side niya buddy ay tumubo. So pwede, meron ding iba na hindi na ibaliktad rin buddy, pero sa akin buddy
ay para na rin maging pantay sila, pantay yung pagkainit, pantay yung pagkakulob, ay ibaliktad nyo, ibaliktad. Madali lang yung ibaliktad ba di? Tsaka diligan nyo ng konti. Konti lang, wag na yung damihan kasi kapag ay dinamihan yung body ay may tendency na malalanta yung binhi na kinulob nyo kasi mainit siya, tas maraming tubig ang yung nilagay, so pwedeng malanta siya ba di? Ganyan ba di yan, konti lang, hindi nga ganong karami ba di? Basta lang siya ay mabasa lang siya ng konti, goods na yan ba di? Ayan ba di yun lang kadali yung pagkulob. Tsaka pagkatapos nyong diligan ay ibalik nyo na ng tapal, then maghintay kayo ng mga 40 hours. Pero sa paghintay nyo ba di, dapat ay mayroon na kayong ready na tagdan yung pagtaniman dito, yung plat, magka-plat na kayo para ready na siya itanim ba di? Kasi kapag ay tumubo na to at dyan pa kayo nagmamadali sa pagplat, ay pwedeng maapektuhan yung binhi mo. So mahirap na yan ba di kung masyadong mataas na yung binhi, masyadong mataas na yung ugat. So mahirapan na kayong isabwag, at ang may tendency dyan ba di ay magkasugat yung binhi, sanhi ng pagka-fungus. So yung ano lang, yung sa tingin nyo na pwede na siyang isabod, so goods na yun ba di? Ayan tingnan nyo, bubuksan natin yung sinasabi ko na goods. Ayan, ganito yung after mga 40 hours siguro to ba di? Ayan. So ayun, ganyan ganyan kataas lang yung ideal ba di? Ganyan kataas yung ganyang ugat ba yan or stem. Basta kay wag nyo lang yung palapasin para hindi siya mahirap isabot, kasi kapag napakahirap nyo isabot ba di kung mataas na yung stem niya. So dapat ay ganun lang, katamtaman lang. So yan ganito yung paghanda ng kanyang plat, pagtaniman ba di? So hindi ko na na-videohan yung pag-tractor. So alam niyo naman kung paano mag-tractor turtle. Yung pag-plat lang talaga ang mahirap dito. So dito ituturo ko sa inyo badi, i-demo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng plat. So napakadali lang badi. Welcome to my So vlog. nandito si Boss Lito, ang farm expert Yan, natin. guys. Ayan. So siya yung farm expert Napakaganda. na gumagawa ng plant, Ganyan dapat na mag-plat, mga plat. guys, So napakalaga ba din na merong Yan. plat ang iyong palayan, Pinakamahusay yung naming- pagsabudan nyo, kasi once na malakas yung ulan ay hindi siya malalanta. Boss Lito. Katulad niyan ba di? Yan nyo, guys. Napakaganda ng pagka-plat. Parang Niya, guys. parang nagpalitada. Yan, tinilaan So ng gamit sabon. lang yung saging ba di, yung bani ng saging. Guys, So dito ganyan lang ba di? sabon yung- Napakadali lang ba di? Tingnan nyo. So next vlog mga Ganyan guys. Napakaganda. So mga ilang plat ito? 2, 4, 6, 8 ka plat. So dapat ay kasya natin to sa 1.5 hektar ba di? So tsaka ganyan nagpagka-plat. Kasi kapag ay hindi niya pinlat ba di at merong malakas na ulan, ang tendency diyan ay natin mamaya mga tataas yung binhi mo, ay malalapasan ng tubig. At kapag ay malapasan yung tubig ba di, ay delikado yan. Pwedeng malanta ang binhi mo. guys, merong malakas So reject na yan ba di, reject. So mas maganda ba di ating mga binhi. ay ganito ang gawin nyo. So atin subukan mga guys. Ako muna boss Lito Mag-plat. So Subukan napakadali niyang gawin mo plat ba di, para ka lang nagpalitada dyan. So yung ang pinakauna talagang gawin niya dyan ay magkanal kayo, kanal. Yung mga pagitan dyan ba di, magkanal kayo, pwede gamit yung kamay lang. Tsaka pagkatapos yan ba di, ay dyan yun lang iplato. Ganyan lang, napakadali ba di? Kayang-kaya man ganinakin. So kayo pa kaya? So sa paggawa dyan ba di ay yung nasa gilid, yung sa gilid, ganyan, tingnan nyo sa gilid, dapat ay ano siya sa gitna. Tsaka pag nasa gitna na yung mga gilid ba di, ay dyan yun lang i-plat. Yung para magpantay siya ba di, no? Malibel siya sa level siya. At kung mapuno man ganit yan ng tubig, ay hindi maapawan yung mga palay. So yan naman di, napakadali yan ba di. So ayan, ito yung aming trabaho sa pagsasaka ba di. Ganito lang yung paggawa ng plat sa pagplat sa pagpupunla ng palay.
So ganun lang ba de? Kung meron kayong nagustuhan na yung vlog na ito, ay paki-subscribe na no sa aking Facebook YouTube channel at paki-follow sa aking Facebook page. Kasi bade, napakalaking tulong na po yan sa aming mga small content creator at sa aming aking mga kapwa magsasaka. Yan o. Suportahan nyo kami bade. I-share namin kung ano yung mga ideas na alam namin sa inyo. Kasi nga ay hindi tayo dapat ay mag-share tayo para ng kaalaman para sa ika-unlad natin bade. So tayong mga magsasaka, yung mga mahilig diyan sa mga farming, nandito kayo sa tamang channel. So yan suportahan nyo palagi kami bade. Wag nyo skip yung mga ads. So napakalaking tulong na talaga yung mga ads na yan. So sa aming mga video. So ayan, stay safe. See you in my next vlog. So panoorin nyo lang hanggang dulo bade para matapos yan. Bye bye. Kalabaw. Yo kung kagmotor sa kanaw. Baka nahulog na yung aming motor doon mga guys. Ato na isa. Hindi ko alam mga guys. Ganyan. Basta na tubig itakili dire erang madzabo. Kana may kuha. Erang huwad madzabog tubig ba. Ganyan. Dugangi kari. Ano madzabo na. Ha? Dugangi kuha na. Asa? Kana. Kaya erang na tubig ning long, wa man kay kana wari tumoy. Yan. Taman mo agas. Kaya dugangi pa, kari. Ha? Kana. Kani? Di ana ra. Anak kana. Nga. Ito na mga guys. Anak ra. Le, tanaw ko ng modzabo pag tubig. Modzabo na, okay na. Wa man. Yan. Okay na. Magwa ka daw ko agad ba? Are lagi. Be. Yan, master. Ganyan pala. Ganun lang mga guys. Ito lahat. So, ikat ko lang mga guys. Tapos ito, magsabod na tayo mga guys. Okay?